Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Hindi galing sa langit at hindi rin galing sa labas. Galing ito sa mismong puso ni Roxanne na parang binagsakan ng langit at lupa nang marinig niya ang ungol ng isang babae mula sa loob ng kanyang sariling kwarto. Nabitawan niya ang hawak na susi. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila napakalakas. Pero walang nakarinig sa kanya. Masyadong abala ang dalawang tao sa loob ng kwarto para mapansin ang pagdating niya. Nakatingin lang si Roxanne sa pinto. Nakaawang ito ng kaunti. Isang manipis na guhit ng liwanag ang lumalabas. Sapat na para makita niya ang mga anino. 5 taon. 5 taon siyang naging tapat. 5 taon niyang inubos ang sarili para maging perpektong asawa. At sa isang iglap, sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo, naramdaman niya ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Hindi lang ito basta panloloko. Ito ay ang pagbura sa lahat ng halaga niya bilang isang tao. Dahan-dahang humakbang palapit si Roxanne. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Parang anumang oras ay bibigay na. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtakip ng tainga. Pero may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya para pakinggan ang katotohanan. "Babe, dahan-dahan lang." Boses yon ng isang babae. Malambing, mapang-akit. Boses na alam ni Roxanne na hindi kanya. "Baka dumating ang asawa mo. Anniversary niyo ngayon, di ba?" Narinig ni Roxanne ang pamilyar na tawa ni Leandro. Ang tawa na dati ay nagpapakilig sa kanya, pero ngayon ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. "Hayaan mo siya," sagot ni Leandro. Walang bahid ng pag-aalala. Kahit dumating yon, hindi yon magagalit. Alam mo naman si Roxanne. Sunod-sunuran. Masyado siyang boring. Napahawak si Roxanne sa kanyang bibig para pigilan ang paghikbi. "Boring?" Tanong ng babae. May halong pang-iinsulto sa tono. "Baka naman nagkukulang ka lang?" "Hindi." Mabilis na sagot ni Leandro. Siya talaga ang problema. Walang thrill, walang challenge, para siyang manang. Tingnan mo nga, 5 taon na kami, pero pakiramdam ko nakatali ako sa isang bato. Unlike you, Olivia, you make me feel alive. Olivia, ang sekretarya ni Leandro. Ang babaeng ilang beses na ring ipinagluto ni Roxanne ng lunch kapag bumibisita siya sa opisina ng asawa. Ang babaeng laging nakangiti sa kanya at tinatawag siyang Ate Roxanne. Sumandal si Roxanne sa pader. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang likod, pero mas malamig ang nararamdaman niya sa loob. Boring, isang salita, 6 na letra, pero sapat na para durugin ang natitira niyang pagpapahalaga sa sarili. Sa loob ng 5 taon, tinalikuran niya ang kanyang pamilya. Tinalikuran niya ang marangyang buhay na kinalakihan niya. Nag-aral siyang magluto, maglaba, at mamalansya. Sinigurado niyang laging malinis ang bahay, laging may mainit na pagkain sa mesa, laging plantsado ang damit ni Leandro. Akala niya, sapat na yon. Akala niya, ang pagiging mabuting asawa ang susi para hindi siya iwan. Mali pala siya. Sa mata ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat, isa lang siyang boring na asawa. Isang palamuti sa bahay na walang saysay. Narinig niya muli ang tawanan sa loob. Mas malakas, mas masaya. Parang wala silang tinatapakan na tao sa labas. Huminga ng malalim si Roxanne. Pinunasan niya ang luhang tumulos sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi siya papasok. Hindi niya bibigyan si Leandro at Olivia ng satisfaksyon na makita siyang nagwawala. Hindi siya gagawa ng eksena na magmumukha siyang kawawa. Ayaw niyang maging biktima sa kwentong ito. Dahan-dahan, bumalik siya sa dining area. Nakalatag sa mesa ang special dinner na inihanda niya kanina bago siya umalis para sunduin sana si Leandro na hindi sumipot sa usapan. Nandoon ang kare-kare na paborito nito, ang mamahaling wine na pinag-ipunan niya mula sa maliit na kita niya sa pagbebenta ng designs online, at ang cake, ang chocolate cake na siya mismo ang nag-bake.
May nakasulat pa dito na, "Happy 5th anniversary, mahal ko." Tinitigan ni Roxanne ang cake. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Leandro. Boring. Kinuha niya ang cake knife. Sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang cake sa gitna. Hindi maingat. Hindi pantay. Sinira niya ang perpektong icing. Pagkatapos, hinubad niya ang sing-sing sa kanyang daliri. Ang wedding ring na suot niya sa hirap at ginhawa. Ang sing-sing na naging saksi sa bawat gabing naghihintay siya kay Leandro na umuwi. Ang sing-sing na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin sa pag-ibig na hindi naman pala totoo. Inilapag niya ito sa gitna ng nasirang cake. Dumukot siya sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang brown envelope na matagal na niyang dinadala-dala pero hindi niya magawang ibigay. Ang annulment papers, matagal na siyang may kutob. Ilang buwan na niyang nararamdaman ang panlalamig ni Leandro. Pero laging sinasabi ng puso niya, magtiis ka pa. Baka pagod lang siya. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagtitiis. Inilapag niya ang dokumento sa tabi ng cake. May pirma na niya ito. Pirma na lang ni Leandro ang kulang para maging malaya silang dalawa. Happy anniversary, Leandro! Bulong niya sa hangin. Ito ang regalo ko sa'yo, ang kalayaan mo. Tumalikod si Roxanne at naglakad palabas ng pinto. Wala siyang dinalang maleta. Wala siyang dinalang damit. Tanging ang suot niyang simpleng bestida at ang kanyang bag ang dala niya. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Para bang nakikisama ang langit sa nararamdaman niya. Bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Basang-basa na siya, pero hindi siya tumakbo para sumilong. Naglakad siya sa gitna ng dilim. Ang mga ilaw ng poste ay tila malabo dahil sa hamog at luha sa kanyang mga mata. Saan siya pupunta? Wala siyang sariling bahay. Ang savings niya ay nakapangalan sa joint account nila ni Leandro. Ang mga kaibigan niya ay unti-unti na ring nawala mula nang magpakasal siya dahil gusto ni Leandro na sa kanya lang ang atensyon ni Roxanne. Siya si Roxanne, ang babaeng ibinigay ang lahat at ngayon ay walang-wala. Napaupo siya sa waiting shed sa kanto. Nanginginig sa ginaw, inakap niya ang sarili. Ang tanga mo, Roxanne! Sumbat niya sa sarili habang humahagulgol. Ang tanga-tanga mo. Biglang tumunog ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito. Ang liwanag ng screen ay nakasisilaw sa dilim. Calling. Papa, natigilan si Roxanne. 5 taon na silang hindi nag-uusap ng kanyang ama, si Don Manolo Villaflor. Itinakwil siya nito nang piliin niya si Leandro kaysa sa pag-aaral sa ibang bansa at pamamahala sa kumpanya. Kapag lumabas ka sa pinto na yan, Roxanne, huwag ka nang babalik. Iyon ang huling sinabi ng ama niya. Pero ngayon, tumatawag ito. Tinitigan ni Roxanne ang pangalan sa screen. Kung sasagutin niya ito, alam niyang wala nang bawian. Babalik siya sa mundong tinalikuran niya. Ang mundo ng kapangyarihan, pera, at politika. Ang mundong kinasusuklaman ni Leandro dahil pakiramdam nito ay minamaliit siya. Naalala niya muli ang boses ni Leandro. Masyado siyang boring. Isang kakaibang apoy ang nabuhay sa dibdib ni Roxanne. Ang apoy ng galit. Ang apoy ng paghihiganti. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang buhok na basang-basa. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapatatag ang boses. Sinagot niya ang tawag. Hello? Basag pa rin ang boses niya, pero buo na ang desisyon. Roxanne? Ang boses ng ama niya ay matigas. Gaya pa rin ng dati. Nabalitaan ko ang ginagawa ng asawa mo. Nakita siya ng private investigator ko na may kasamang babae sa hotel noong nakaraang linggo pa. Napapikit si Roxanne. Alam pala ng ama niya. Laging alam ng ama niya ang lahat. Oo pa, sagot niya. Wala nang halong pagtatanggol. Wala nang paliwanag. Umuwi ka na, utos ng ama niya. Hindi ka pinalaki ng mga Villaflor para lang tapakan ng isang hamak na empleyado. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ng waiting shed ang naririnig. Pa,
Tawag ni Roxanne. Ano yon? Tumingin si Roxanne sa direksyon ng bahay na iniwan niya. Ang bahay kung saan siya naging boring. Ang bahay kung saan siya namatay ng paulit-ulit. Yung offer niyo po noon, panimula niya. Ang boses niya ay unti-unting lumalamig, nawawala ang nginig, napapalitan ng bakal. Tungkol sa kasunduan sa pamilya Montefalco, available pa ba yon? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ama niya sa kabilang linya. Hindi ito buntong hininga ng inis, kundi ng tagumpay. Ang kasal kay Aljon Montefalco? Tanong ng ama niya. Oo, hinihintay ka lang niya. Aljon Montefalco, ang bilyonaryong kilala sa pagiging mailap at istrikto, ang lalaking kinatatakutan ng marami sa business world. Wala nang pakialam si Roxanne kung sino siya. Ang mahalaga, may kapangyarihan ito, kapangyarihang kayang durugin si Leandro. Sige pa, sabi ni Roxanne. Ang mga mata niya ay tuyo na. Wala nang luha. Ang natitira na lang ay purong determinasyon. Sunduin niyo ako, utos niya, sa tono na parang siya na muli ang heredera ng mga Villaflor. Payag na ako. Magpapakasal ako kay Aljon Montefalco. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng ulan, namatay ang dating Roxanne at ipinanganak ang isang babaeng handang sunugin ang mundo ng mga taong nanakit sa kanya. Nagising si Roxanne hindi sa tunog ng alarm clock at hindi rin sa ingay ng nagmamadaling si Leandro na naghahanap ng kanyang medyas. Nagising siya sa katahimikan at sa lamig ng aircon na may amoy ng lavender at mamahaling linen. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa halip na ang bitak-bitak na kisame ng apartment na inuupahan nila ni Leandro, ang makita niya. Sumalubong sa kanya ang isang malaki at eleganteng chandelier. Nasa kwarto na siya. Sa dati niyang kwarto sa mansyon ng mga Villaflor. Bumangon siya at napahawak sa malambot na comforter. Ilang taon na ba simula noong huli siyang nakaranas ng ganitong kaginhawaan? Sanay na ang likod niya sa matigas na kutsyon. Sanay na ang mga kamay niya sa paglalaba at pagkayod. Tok, tok, tok. Senyorita Roxanne, boses ng isang katulong mula sa labas. Gising na po ba kayo? Hinihintay na po kayo ng daddy niyo sa breakfast. Senyorita, ang sarap pakinggan, pero parang may kirot pa rin. Parang hindi siya karapat-dapat. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa side table. 50 missed calls, 20 text messages, lahat galing kay Leandro. Binuksan niya ang isa. Leandro, Hoy, asan ka? Umuwi ka na. Wala kang pera. Huwag kang mag-inarte dyan. Gutom na ako. Wala pang almusal. Isa pa. Leandro, nakita ko yung papel sa mesa. Annulment? Talaga lang ha? Saan ka kukuha ng pambayad sa abogado? Umuwi ka na bago pa magbago ang isip ko at patawarin kita sa pagiging isip bata mo. Napangisi si Roxanne. Mapait. Hanggang ngayon, akala ni Leandro ay naglalaro lang siya. Akala nito, babalik siya na parang basang sisiw dahil wala siyang mapupuntahan. Hindi nito alam na nasa kanya na muli ang mundo. Tumayo si Roxanne at humarap sa malaking salamin. Nakita niya ang sarili. Mugto ang mata. Sabog ang buhok. Ang suot niyang damit ay luma at kupas na. Boring. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang salitang dumurog sa kanya kagabi. Masyado kang boring, Roxanne. Hinawakan niya ang mahaba niyang buhok. Ito ang gusto ni Leandro. Gusto nito ng mahabang buhok dahil mukha daw siyang dalagang Pilipina. Masunurin. Tahimik. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga stylist at makeup artist. Nakasunod sa kanila ang personal assistant ng daddy niya. Ma'am Roxanne, bati ng assistant. Nakahanda na po ang lahat para sa transformation niyo. Utos po ni Don Manolo. Tumingin si Roxanne sa head stylist. Gupitan mo ako. Utos ni Roxanne. Walang pag-aalinlangan. Po, gaano kaiksi ma'am?
Hinawakan ni Roxanne ang kanyang buhok, lampas balikat. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang refleksyon ng babaeng inapi, niloko, at tinawag na walang kwenta. Gawin mong bobcat, matapang, sharp, madiin niyang sagot. Yung tipong kapag nakita ako ng tao, matatakot silang saktan ako. Nagsimula ang tunog ng gunting. Bawat bagsak ng hibla ng buhok sa sahig ay parang pagtanggal ng bigat sa kanyang dibdib. Kasabay ng pagkawala ng mahabang buhok ay ang paglalaho ng Roxanne na tagaluto. Ang Roxanne na tagalaba. Ang Roxanne na doormat. Pagkalipas ng 2 oras, iba na ang babaeng nakatingin sa salamin. Wala na ang lusyang na ginang. Ang nasa harap niya ay isang babaeng may maikling buhok na bumagay sa hugis ng kanyang mukha, nagpapalitaw sa kanyang matanggos na ilong at matatalim na mata. Suot niya ang isang puting power suit na gawa ng isang sikat na designer. Saktong-sakto ang tabas sa kanyang katawan. Sa kanyang paa ay isang pares ng pulang stilettos. Wala nang bakas ng luha. Ang meron na lang ay ang kilay na perpekto, ang pagkakaguhit at ang mga labi na kulay dugo. Lumabas siya ng kwarto. Pagbaba niya ng grand staircase, nakita niya ang kanyang ama, si Don Manolo, na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Tumigil ang matanda nang marinig ang tunog ng takong ni Roxanne. Ibinaba nito ang dyaryo, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nakita ni Roxanne ang paghanga sa mga mata ng ama. Ngayon, baritone na sabi ni Don Manolo, "Mukha ka ng Villa Flor." Hindi ngumiti si Roxanne. Hindi niya kailangan ng papuri. Kailangan niya ng armas. "Saan ang meeting pa?" tanong niya, diretsahan. Tumayo si Don Manolo. "Nasa conference room na siya. Hinihintay ka." Humakbang palapit ang ama niya at inayos ang kwelyo ng suit ni Roxanne. "Tandaan mo, anak," bulong nito. "Ang kasal na ito ay negosyo. Kailangan natin ang impluwensya ng mga Montefalco para mapalawak ang ating shipping lines at kailangan ni Aljon Montefalco ng asawa para makuha ang tiwala ng board members niya." "Alam ko pa," sagot ni Roxanne. "Mutual benefit." At bilang bonus, dagdag ng ama niya na may maliit na ngisi, "Makukuha mo ang gusto mo, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa mo. Binili na ng Montefalco Group kahapon lang." Natigilan si Roxanne. Ang kumpanya ni Leandro, hawak na ng mapapangasawa niya. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Roxanne. Tadhana nga naman. "Let's go," sabi niya. Naglakad sila patungo sa east wing ng mansyon kung saan naroon ang private conference room. Bawat hakbang ni Roxanne ay puno ng kumpiyansa. Naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Pero hindi ito dahil sa kaba. Ito ay dahil sa thrill. Ang thrill ng pangangaso. Binuksan ng guard ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Pumasok si Roxanne. Ang lamig sa loob ng kwarto ay nanunuot sa Sa dulo ng mahabang mesa, may isang lalaking nakaupo. Nakatalikod ang swivel chair nito sa kanya. Nakaharap sa bintana, kung saan kita ang view ng buong Maynila. "Mr. Montefalco," tawag ni Don Manolo. "Nandito na ang anak ko." Dahan-dahang umikot ang upuan. Bumilis ang hininga ni Roxanne. Ang lalaking humarap sa kanya ay hindi mukhang matandang businessman na ini-imagine niya. Bata pa ito, marahil ay nasa early 30s. Gwapo, pero may aura na nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Parang kayang basahin ang kaluluwa ni Roxanne sa isang tingin lang. Walang emosyon ang kanyang mukha. Si Aljon Montefalco, ang bilyonaryong mailap. Hindi ito tumayo. Sumandal lang ito sa upuan at pinag-cross ang mga binti. Tinitigan nito si Roxanne ng matagal. Parang sinusuri kung pasado ba ang produkto na iniaalok sa kanya. Tapos nagsalita ito. Ang boses niya ay mababa. Parang kulog sa malayo. "So," panimula ni Aljon, ang mga mata ay nakapako kay Roxanne. "Ikaw pala ang babaeng pinagpalit ang kinabukasan para sa isang lalaking walang bayag."
Napatiimbagang si Roxanne. Gusto niyang sumagot, pero nagpatuloy si Aljon. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Tumigil ito ng sobrang lapit. Halos maamoy na ni Roxanne ang mamahaling pabango nito. Yumuko si Aljon at bumulong sa tainga niya. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Nice to meet you finally. Ex-wife ng empleyado ko. Hindi kumurap si Aljon habang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Roxanne nang ibulong niya ang mga salitang ex-wife ng empleyado ko, pero hindi ito umatras. Sa halip, itinaas pa nito lalo ang kanyang noo at sinalubong ang tingin niya ng walang takot. Magaling! Ito ang Roxanne na hinihintay niya. Hindi ang kolehiyalang nakita niya noon sa library na tahimik na gumuguhit habang naghihintay sa boyfriend niyang late dumating. Hindi ang babaeng nakita niya sa mga pictures na laging nakayuko sa likod ng asawa. Ang Roxanne na ito ay may apoy sa mga mata at handa si Aljon na sunugin ang mundo para panatilihing nagliliyab ang apoy na yon. Correction, Mr. Montefalco? Sagot ni Roxanne. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi pa kami annulled. Technically, asawa pa rin ako ng empleyado mo. Umurong si Aljon at bumalik sa kanyang swivel chair. Itinago niya ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Technicalities, sagot niya ng walang emosyon. Sa mundo ko, Mrs. Villaflor Montefalco, ang papel ay papel lang. Ang kapangyarihan ang nagdidikta ng katotohanan. May pinindot si Aljon sa intercom. Martha, bring the coffee, black, 2 sugars, and a glass of water. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Roxanne. Nanlaki ng bahagya ang mga mata nito. Paano mo nalaman? Tanong ni Roxanne. Ang alin? Maang-maangan niyang tanong, kahit alam niya ang sagot. Ang kape ko, black, 2 sugars. Yan ang timpla ko? Simula college. Sumandal si Aljon sa upuan at pinag-cross ang mga daliri. Kabisado niya yon dahil 5 taon na ang nakakaraan. Siya ang laging nakaupo sa kabilang table sa coffee shop. Pinapanood si Roxanne na humigop ng kape habang umiiyak dahil nag-away sila ni Leandro. Gusto sana niyang lumapit noon, pero huli na ang lahat. Pero hindi niya pwedeng sabihin yon ngayon. Nagre-research ako bago pumasok sa isang deal, Roxanne. Mentras niya. Alam ko ang timpla ng kape mo. Alam ko ang favorite color mo at alam ko kung anong brand ng ballpen ang ginagamit mo sa pag-sketch. I don't invest blindly. Dumating ang sekretarya, dala ang kape. Inilapag ito sa harap ni Roxanne. Inilabas ni Aljon ang isang makapal na folder at idinulas ito sa mahabang mesa papunta kay Roxanne. Basahin mo, utos niya. Ang prenuptial agreement at marriage contract. Kinuha ito ni Roxanne. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito pero pilit itong nagpapakatatag. Tahimik lang si Aljon habang pinapanood siyang magbasa. Hinihintay niya ang reaksyon nito. Ilang minuto ang lumipas, ibinaba ni Roxanne ang papel. Tumingin ito sa kanya na may halong pagtataka. Bakit? Tanong ni Roxanne. Bakit ano? Bakit ganito ang mga kondisyon? Kumunot ang noo ni Roxanne. Akala ko ba business deal ito? Akala ko ba gagamitin mo lang ako para tumigil ang pamilya mo sa pagpe-pressure sa'yo? Itinuro niya ang dokumento. Dito, nakalagay na may sarili akong allowance na 5 milyon kada buwan. Nakalagay na popondohan mo ang jewelry line na gusto kong itayo. At nakalagay na wala kang karapatang pakialaman ang personal na buhay ko. Pero obligasyon mong protektahan ako sa lahat ng legal battles laban kay Leandro. Umiling si Roxanne. Lugi ka sa kontratang ito, Mr. Montefalco. Masyadong pabor sa akin. Tumayo si Aljon. Naglakad siya papunta sa bintana. Nakatalikod kay Roxanne para hindi nito makita ang emosyon sa mukha niya. Ginawa niya ang kontratang yan hindi para sa negosyo. Ginawa niya yan para ibalik kay Roxanne ang lahat ng ninakaw ni Leandro. Ang dignidad, ang pangarap, at ang seguridad. Pero kailangan niyang magpanggap.
Kailangan niyang maging ang cold billionaire na inaasahan nito. Ayoko ng asawang mukhang kawawa, Roxanne, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay matigas. You will bear the Montefalco name. Kung magmumukha kang basahan, ako ang mapapahiya. I am simply protecting my brand image. Humarap siya muli. At yung jewelry line, negosyo yon. Naniniwala akong kikita ako doon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. I am a businessman, first and foremost. Natahimik si Roxanne. Tila tinatanggap ang paliwanag. Kumuha ito ng ballpen. Sa bawat segundong lumilipas na hawak ni Roxanne ang ballpen, parang humihinto ang mundo ni Aljon. Ito na yon. Ang pagkakataong pinalampas niya noon. Mabilis na pumirma si Roxanne. Walang pagdadalawang isip. Napabuga ng hangin si Aljon na hindi niya namalayang pinipigil niya pala. Done, sabi ni Roxanne. Sabay abot ng folder. Kinuha ito ni Aljon. Tinitigan niya ang pangalan ni Roxanne katabi ng pangalan niya. Roxanne Villaflor Montefalco. Sa wakas, isinara niya ang folder at tumingin sa relo niya. Good. Kasal na tayo sa papel. Mamaya, aayusin ng mga abogado ang civil wedding formalities. Pero may trabaho ka na agad ngayong gabi. Trabaho? Tanong ni Roxanne. Binuksan ni Aljon ang drawer ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang itim na card. Ang exclusive na black card ng mga Montefalco. Walang limitasyon. Kayang bilhin kahit anong gustuhin. Inilapag niya ito sa harap ni Roxanne. May charity ball mamayang gabi sa Grand Hyatt, sabi ni Aljon. Nandoon ang lahat ng bigating negosyante. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Roxanne. At nandoon din ang bagong acquire kong kumpanya, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Leandro. Nanlaki ang mata ni Roxanne. Naintindihan na nito ang ibig niyang sabihin. Isasama mo ako? Tanong nito. Lumapit si Aljon sa kanya. Hinawakan niya ang sandalan ng upuan ni Roxanne. Ikinulong ito sa pagitan ng kanyang mga braso. Amoy niya ang shampoo nito. Mabango pa rin, kahit sa gitna ng gulo ng buhay nito. Hindi lang kita isasama, bulong ni Aljon. Iparada kita. Kinuha niya ang black card at inilagay sa palad ni Roxanne. Hinawakan niya ang kamay nito ng madiin. Gamitin mo to. Bumili ka ng pinakamahal na gown. Magpaganda ka. Magsuot ka ng mga alahas na mas mahal pa sa buong pagkatao ng babae ni Leandro. Binitiwan niya ang kamay nito at tumalikod. Naglalakad pabalik sa kanyang mesa para itago ang nanginginig niyang mga kamay dahil sa kontak nila. Gusto kong pagpasok natin sa ballroom mamaya. Utos ni Aljon nang hindi lumilingon. Siguraduhin mong magsisisi si Leandro na ipinanganak pa siya sa mundong ito. Inayos ni Leandro ang kanyang necktie habang tinitingnan ng sarili sa salamin ng Grand Ballroom ng Hyatt. Gwapo, matikas, at malapit ng maging Vice President. Ito ang gabing hinihintay niya. Ang acquisition party ng Montefalco Group. Ngayong nabili na ng bilyonaryong si Aljon Montefalco ang kumpanya nila, sigurado si Leandro na aangat na ang karir niya. Naramdaman niya ang kamay ni Olivia na pumulupot sa braso niya. Babe, okay ba tong suot ko? Tanong ni Olivia. Suot nito ang isang pulang gown na medyo mababa ang neckline. Medyo masikip, pero carry lang. Tiningnan siya ni Leandro at ngumiti ng mapang-akit. You look hot, babe. Siguradong maiinggit lahat ng lalaki sa akin ngayong gabi. Sa isip ni Leandro, napakasarap ng ganitong pakiramdam. May magandang babae sa tabi niya na kaya niyang i-display, hindi katulad ni Roxanne na laging amoy bawang at sibuyas. Roxanne, napangisi si Leandro nang maalala ang asawa. Siguro ngayon, nag-iiyak na yon sa kung saang sulok. Wala itong pera, walang pamilya. Baka nga namamalimos na, yon pabalik sa kanya bukas. Hahayaan muna niya itong maghirap bago niya patawarin, kung papatawarin pa niya. Paring Leandro! Lumingon siya at nakita ang mga katrabaho niya. Hawak ang mga wine glass. Lumapit sila sa kanya. Uy, balita ko,
Hiwalay na kayo ni Mrs. ah? Tanong ng isa, sabay tingin kay Olivia ng makahulugan. At mukhang may upgrade ka na agad. Tumawa ng malakas si Leandro. Inakbayan niya si Olivia ng mahigpit. Alam niyo naman, pre, sagot ni Leandro. Medyo malakas ang boses para marinig ng iba. Mahirap magtago ng agila sa kulungan ng manok. Masyadong boring si Roxanne. Walang ambisyon. Walang spark. Kailangan ko ng babaeng kayang sumabay sa akin paakyat. Humagikik si Olivia at sumandal sa balikat niya. Grabe ka naman, babe. Pero sa bagay, nakita ko nga siya last time. Parang katulong ang pormahan. Nagtawanan ang grupo nila. Sa gitna ng tawanan, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang spotlight lang ang bumukas at tumutok sa grand staircase sa dulo ng hall. Tumahimik ang lahat. Ang music ay naging intense at dramatic. Nagsalita ang MC sa microphone. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of Montefalco Group, Mr. Aljon Montefalco. Pumalakpak si Leandro ng malakas. Ito na, ang boss niya. Kailangan niyang magpapansin. Pero hindi pa tapos ang MC. And his fiancée, ang nagbabalik na heredera ng Villaflor Empire, Miss Roxanne Villaflor. Natigil ang palakpak ni Leandro sa ere. Villaflor? Roxanne? Mula sa tuktok ng hagdan, lumabas si Aljon Montefalco. Suot nito ang isang itim na tuxedo na halatang gawa ng pinakamahusay na sastre sa Europa. Pero hindi siya ang tinitingnan ng mga tao. Ang tinitingnan ng lahat ay ang babaeng nakakawit sa braso niya. Suot nito ang isang komikinang na gold gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ang likod nito ay hubad. Ipinapakita ang makinis at maputing balat. Ang kanyang buhok ay maiksi, bob cut na nagpapatapang sa kanyang mukha. Sa kanyang leeg ay may kwintas na brilyante na kumikislap sa bawat galaw niya. Nalaglag ang panga ni Leandro. Hindi pwede. Kinamot niya ang kanyang mata. Baka nananaginip lang siya o lasing na siya sa wine. Pero nang tumingin ang babae sa direksyon ng crowd, nakita niya ng malinaw. Ang mga matang yon. Ang ilong na yon, si Roxanne. Pero hindi ito ang Roxanne na nagluluto ng sinigang. Hindi ito ang Roxanne na nakaduster. Ito ay isang diyosa, isang reyna na tumitingin sa mga tao sa ibaba na parang mga langgam lang sila. Si Roxanne ba yan? Bulong ng katrabaho ni Leandro sa tabi niya. Pare, akala ko ba mukhang katulong asawa mo? Hindi makasagot si Leandro. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Bumaba ang mag-asawa sa hagdan. Bawat hakbang ay may kasamang flash ng kamera. Ang mga tao ay nagbubulungan sa pagkamangha. Napansin ni Leandro na nakatingin si Olivia kay Roxanne. Kita sa mukha ni Olivia ang inggit at takot. Hinawakan ni Olivia ang sariling kwintas, isang fake na gold necklace na binili lang ni Leandro sa mall. At bigla itong nagmukhang basura kumpara sa suot ni Roxanne. Naglakad sina Aljon at Roxanne papunta sa gitna. Dadaan mismo sa pwesto nila Leandro. Bumilis ang tibok ng puso ni Leandro. Halo-halong emosyon, galit, hiya. At isang matinding pagnanasa na hindi niya naramdaman kay Roxanne noon. Nang dumaan sila sa tapat niya, hindi napigilan ni Leandro ang sarili. Humakbang siya pasulong. Roxanne? Tawag niya. Tumigil ang mundo. Tumigil si Roxanne sa paglakad. Dahan-dahan, itong lumingon sa kanya. Wala man lang gulat sa mukha nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang ipis na nakapasok sa party. Akmang hahawakan ni Leandro ang braso ni Roxanne nang biglang humarang ang dalawang malalaking bodyguard. At sa likod nila, si Aljon Montefalco na tumingin kay Leandro ng matalim. Don't touch her, malamig na utos ni Aljon. Napaatras si Leandro. Ang mga katrabaho niya ay nakatingin na sa kanya, nagbubulungan. Hiyang-hiya siya, pero mas masakit ang ginawa ni Roxanne. Lumapit si Roxanne ng kaunti, hindi kay Leandro, kundi sa espasyo sa pagitan nila. Ngumiti ito, isang ngiti na hindi umabot sa mata.
"Hello, Leandro." Boses nito, sosyal at puno ng kumpiyansa. Inilapit niya ang mukha niya sa tenga nang natulalang si Leandro at bumulong, sapat lang para marinig din ni Olivia na nasa tabi nito. "Enjoy the party dahil ito na ang huling gabi na matatawag mo ang sarili mong successful. Say goodbye to your boring life." Kumindat si Roxanne, kumapit muli kay Aljon at naglakad palayo habang iniwang nakatayo si Leandro na parang estatwa sa gitna ng ballroom. Mabilis na naglakad si Roxanne palabas ng ballroom. Kailangan niya ng hangin. Kanina, sa harap ng maraming tao, pakiramdam niya ay siya ang pinakamatapang na babae sa mundo. Pero ngayon, habang naglalakad sa mahaba at walang tao na hallway papuntang restroom, naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Ang bigat ng tingin ni Leandro, ang gulat sa mukha ni Olivia. Nagtagumpay siya. Nakita niyang durog ang ego ng asawa niya. Pero bakit ganito? Bakit parang gusto niyang sumuka dahil sa sobrang kaba? Huminto siya sa tapat ng isang malaking bintana sa dulo ng hallway. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kaya mo to, Roxanne," bulong niya. "Ikaw na si Roxanne Villaflor Montefalco. Hindi ka na pwedeng apihin." "Talaga ba?" Napatalon si Roxanne sa gulat. Mula sa dilim ng isang sulok, lumabas si Leandro. Amoy alak ito. Magulo ang buhok at luwag na ang necktie. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagnanasa. Akmang aalis si Roxanne pero mabilis na humarang si Leandro. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya at isinandal siya sa pader. "Leandro, bitawan mo ako!" Sigaw ni Roxanne pilit na nagpupumiglas. "Bakit? Masakit ba?" Ngisi ni Leandro. Mas idiniin pa nito ang hawak sa braso niya. "Sanay ka naman sa hirap, di ba? Yan naman ang role mo, ang maging martir." Inilapit ni Leandro ang mukha kay Roxanne. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. "Ang galing mo rin umarte, no?" Bulong nito, puno ng pait. "Akala ko ba boring ka? Yun pala. Kaya mong ibenta ang sarili mo sa bilyonaryong yon. Magkano ka ba, Roxanne? Magkano ang bayad sa pagkakadikit ng balat mo sa kanya?" Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandro. Namula ang pisngi nito, pero lalo lang itong ngumisi. "Wala kang karapatang insultuhin ako." Nanginginig na sabi ni Roxanne. Ang mga mata niya ay nag-uunahan ng luha dahil sa galit. "Ikaw ang nagloko. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang baboy." "Ako pa rin ang asawa mo!" Sigaw ni Leandro. Sabay higpit ng hawak sa magkabilang balikat ni Roxanne. "Kaya sa papel, akin ka pa rin. At walang pwedeng umangkin sa'yo hanggat hindi ko pinipirmahan ang annulment na yon." Akmang hahalikan siya ni Leandro ng pilit. Ipinikit ni Roxanne ang kanyang mga mata at umiwas. Naghahanda sa paglaban. Pero hindi dumampi ang labi ni Leandro. Sa halip, narinig niya ang isang ungol ng sakit. Pagmulat niya, nakita niya si Leandro na nakaluhod sa sahig, hawak ang braso na tila bali na. At sa harap nito, nakatayo si Aljon Montefalco. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagwawala. Kalmado lang itong nag-aayos ng cufflink sa kanyang manggas na parang katatapos lang magpagpag ng alikabok. Pero ang aura sa paligid nito ay kasing dilim ng bagyo. "Mr. Montefalco!" Nauutal na sabi ni Leandro, namumutla sa takot. Humarap si Aljon kay Leandro. Yumuko ito ng kaunti para magpantay ang mga mukha nila. "Sabi ko kanina, mahinahon pero may talim na," sabi ni Aljon. "Don't touch her." Hinawakan ni Aljon ang necktie ni Leandro at inayos ito ng dahan-dahan. Ang galaw niya ay parang sa isang kaibigan pero nakita ni Roxanne ang takot sa mga mata ni Leandro. "Isang beses mo pang hawakan ang asawa ko," bulong ni Aljon. "Sisiguraduhin kong wala ka ng kamay na gagamitin para pumirma ng kahit anong dokumento. Kahit ang unemployment papers mo." Binitiwan ni Aljon ang necktie. "Alis!"
Parang asong bahag ang buntot na tumakbo si Leandro paalis. Halos madapa pa ito sa pagmamadali. Naiwan silang dalawa sa hallway. Napaupo si Roxanne sa sahig. Doon lang niya naramdaman ang panginginig ng buong katawan niya. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang gumuho. Naramdaman niya ang isang mainit na coat na pumatong sa balikat niya. Lumuhod si Aljon sa harap niya. Wala itong sinabi. Binuhat siya nito. Bridal style. Aljon, kaya kong maglakad. Mahinang tutol ni Roxanne. Kahit na alam niyang hindi totoo yon. Tumahimik ka. Sagot nito. Hindi galit, kundi nag-aalala. Dinala siya nito palabas. Diretso sa naghihintay na limousine. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng makina at ang aircon ang naririnig. Nakatingin lang si Roxanne sa labas ng bintana. Pilit na pinipigilan ang luha. Hiyang-hiya siya. First night pa lang nila bilang mag-asawa, gulo na agad ang dala niya. Biglang kinuha ni Aljon ang kamay niya. Napasinghap si Roxanne. Sa ilalim ng liwanag ng streetlights, kitang-kita ang pasa sa kanyang pulso, ang bakas ng mahigpit na hawak ni Leandro kanina. Namumula ito at nagsisimula ng mangitim. Nagbukas si Aljon ng isang maliit na compartment sa gilid ng upuan at naglabas ng first aid kit. Kumuha siya ng ointment. Dahan-dahan, parang humahawak ng babasaging kristal, ipinahid niya ang gamot sa pasa ni Roxanne. Ang mga daliri niya ay magaan at maingat. Napatingin si Roxanne sa mukha ni Aljon. Nakayuko ito. Seryoso ang mukha habang ginagamot siya. Nawala na ang cold billionaire mask. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nag-iingat. Sorry! Basag ni Roxanne sa katahimikan. Tumigil si Aljon pero hindi tumingin. Para saan? Dahil gumawa ako ng eksena. Alam ko mahalaga ang image mo. Nasira ko yata ang gabi mo. Bumuntong hininga si Aljon. Isinara niya ang kit at ibinalik sa lagayan. Humarap siya kay Roxanne. Hinawakan niya ulit ang kamay nito. Pero sa pagkakataong ito, inilapit niya ito sa kanyang mga labi at hinalikan ang pasa. Nanigas si Roxanne. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumingin si Aljon nang diretso sa mga mata niya. Ang mga mata nito na kanina ay madilim. Ngayon ay puno ng emosyon na hindi mapangalanan ni Roxanne. Roxanne? Tawag nito sa pangalan niya na parang isang dasal. Hindi ako nakialam kanina para sa image ko. Wala akong pakialam kung anong isipin ng mga tao sa party na yon. Mas hinigpitan niya ng kaunti ang hawak sa kamay ni Roxanne na parang ayaw na niya itong bitawan. Ginawa ko yon dahil nasasaktan ka at hindi ko hahayaan nasaktan ka ng kahit sino, lalo na ng gagong yon. Pero, bakit kahit? Tanong ni Roxanne, nalilito. Isa lang naman itong business deal, di ba? Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Aljon sa kanya. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga ilong nila. Dahil ang pinoprotektahan ko ay hindi ang apelyido ko. Bulong ni Aljon, ang boses ay mababa at paos. Ikaw ang pinoprotektahan ko. Tahimik ang buong mansyon ng mga Montefalco. 11:00 na ng gabi. Kanina pa nakauwi si Aljon mula sa opisina, pero dumiretso agad ito sa kanyang private study. Ni hindi man lang ito kumain ng hapunan. Nakatayo si Roxanne sa tapat ng pinto ng study room. Hawak niya ang isang tray na may lamang sandwich at kape. Nag-aalangan siya. Simula noong gabing ipagtanggol siya nito kay Leandro, nagbago ang pakikitungo ni Roxanne sa asawa. Hindi na lang ito basta business partner, may utang na loob siya. At higit sa lahat, may kakaibang kaba siyang nararamdaman tuwing nasa paligid ito. Kumatok siya ng mahina. Aljon, dinalhan kita ng pagkain. Walang sumagot. Pinihit niya ang doorknob. Bukas ito. Dahan-dahan siyang pumasok. Madilim sa loob. Tanging ang lampshade sa desk ang nakabukas. Wala si Aljon sa upuan nito. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa adjoining bathroom. Malamang ay naghihilamos o naliligo ito sandali. Ilalapag na sana ni Roxanne ang tray sa mesa
nang mahagip ng mata niya ang isang bagay. Ang drawer sa gilid ng mesa. Bahagya itong nakabukas. Hindi ugali ni Roxanne ang makialam ng gamit. Alam niya ang boundary niya. Pero may kung anong puwersa ang humila sa tingin niya sa loob ng drawer na yon. May isang folder doon na kulay asul. Luma na ito at medyo gusot ang gilid. Pero hindi ang folder ang nakatawag ng pansin niya, kundi ang sticker na nakadikit dito. Hidden Gem. Nanigas si Roxanne. Hidden Gem. Iyon ang username na gamit niya sa online selling app 5 taon na ang nakakaraan. Iyon ang pangalang ginamit niya para ibenta ang mga designs niya ng patago kay Leandro dahil ayaw nitong nagtatrabaho siya. Bakit nasa drawer ni Aljon ang pangalan ng online shop niya? Nanginig ang kamay ni Roxanne. Ibinaba niya ang tray at dahan-dahang hinila ang drawer. Kinuha niya ang folder. Binuksan niya ito. Napasinghap siya at napatakip ng bibig. Nasa loob ang lahat. Ang sketch ng kwintas na hugis araw. Ang singsing na may disenyong sampagwita. Ang hikaw na parang pakpak ng anghel. Ito ang mga designs na binili ng isang anonymous buyer noon. Ang buyer na laging bumibili ng gawa niya kahit walang ibang pumapansin. Ang buyer na nagbabayad ng triple sa presyo at laging may note na, "Keep dreaming, your talent is priceless." Ang perang ibinayad ng buyer na yon ang naging savings niya. Iyon ang bumuhay sa kanya sa mga panahong tinitipid siya ni Leandro. Si Aljon ang Mr. A, ang mystery buyer niya. Pero 5 taon na ang nakakaraan niyon. Hindi pa sila magkakilala. O yon ang akala niya. Inilipat ni Roxanne ang pahina sa folder. May nahulog na litrato. Pinulot niya ito. Litrato ito ng isang babae sa library ng UP Diliman. Nakayuko, abala sa pag-sketch sa isang notebook habang may nakasalpak na earphones. Si Roxanne. Noong college, may petsa sa likod ng litrato. September 12, 2015. She looks happy when she draws. Isa pang litrato. Si Roxanne na naghihintay sa shed habang umuulan. Basang-basa. Hinihintay si Leandro na sunduin siya. Petsa. July 4, 2016. Why does she choose someone who lets her get wet in the rain? Bumilis ang tibok ng puso ni Roxanne para itong sasabog. Hindi ito basta business deal. Hindi siya pinakasalan ni Aljon dahil kailangan nito ng asawa. Hindi siya pinakasalan ni Aljon dahil sa koneksyon ng mga villa floor. Matagal na. Matagal na siyang kilala ni Aljon. Matagal na itong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Roxanne. Ang boses ay galing sa likuran niya. Muntik nang mabitawan ni Roxanne ang folder. Mabilis siyang humarap. Nakatayo si Aljon sa pinto ng banyo. Basa ang buhok nito at nakasuot lang ng puting t-shirt at pajama. Nakatingin ito sa folder na hawak niya. Tapos ay tumingin sa mga mata niya. Walang gulat sa mukha nito. Walang takot na nahuli siya. Para bang hinihintay niya talaga na mangyari ito. Aljon, nanginginig na tawag ni Roxanne. Itinaas niya ang sketch ng kwintas. Ikaw? Ikaw si Mr. A? Ikaw ang bumibili ng mga designs ko noon? Naglakad si Aljon palapit sa kanya. Mabagal, kalmado. Huminto ito sa harap ng mesa. Oo, simpleng sagot nito. Bakit? Tanong ni Roxanne, naluluha. Hindi pa tayo magkakilala noon. At noong naghihirap ako kay Leandro, bakit mo ako tinulungan ng patago? Tinitigan siya ni Aljon ng malalim. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot na tinago ng mahabang panahon. Kilala na kita bago mo pa makilala si Leandro, sagot ni Aljon. Ang boses niya ay malambot. Ibang-iba sa boses na ginagamit niya sa boardroom. Nakikita kita sa campus noon. Ang galing mong gumuhit. Ang liwanag ng mukha mo kapag hawak mo ang lapis. Humawak si Aljon sa gilid ng mesa. Parang inaalala ang nakaraan. Gusto kong lumapit noon. Pero naunahan ako. Nakita kong masaya ka kay Leandro. Kaya umatras ako. Tumingin siya ulit kay Roxanne. Pero nang makita kong unti-unti kang namamatay sa piling niya. Nang makita kong ibinebenta mo ang mga designs mo para lang may pambayad kayo sa kuryente. Hindi ko
Lumapit si Aljon kay Roxanne. Inabot niya ang kamay nito na hawak ang lumang sketch. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Leandro called you boring," sabi ni Aljon. May halong galit sa tono nang banggitin ang pangalan ng ex-husband niya. Sabi niya wala kang kwenta. Inilapit ni Aljon ang mukha niya kay Roxanne. "Pero sa akin, sa loob ng 10 taon, ikaw ang pinakamagandang obra na nakita ko. You represent everything I wanted but couldn't have." Tumulo ang luha ni Roxanne. Lahat ng sakit, lahat ng insecurity na ibinigay sa kanya ni Leandro, parang unti-unting hinuhugasan ng mga salita ni Aljon. "Kaya ko ginawa ang kontrata," pag-amin ni Aljon, "hindi para gamitin ka, kundi para ibalik sa'yo ang pakpak na pinutol niya." Hinaplos ni Aljon ang pisngi ni Roxanne gamit ang hinlalaki niya. "I didn't marry you for business, Roxanne. I married you because I've been waiting for you to realize your worth for a decade." Isang malakas na kalampag ang gumising sa diwa ng buong opisina. Bagsak ang balikat na nakatayo si Leandro sa harap ng mesa ng kanyang boss. Sa paanan niya ay ang karton na naglalaman ng kanyang mga gamit. Isang stapler, ilang ballpen, at ang frame picture nila ni Olivia na ngayon ay basag na ang salamin. "You can't do this to me, sir!" sigaw ni Leandro. Namumula ang kanyang mukha. Pinagpapawisan ng malapot kahit malamig ang aircon. "I am your best sales manager. Ako ang nagpasok ng malalaking kliyente sa kumpanyang to." Hindi man lang tumingin sa kanya ang dating boss niya. Abala ito sa pagpirma ng mga dokumento. "Correction, Leandro." Sagot nito ng walang emosyon. "You were a manager." Pero simula ngayong umaga, pagmamay-ari na ng Montefalco Group ang kumpanyang ito. Ibinaba ng boss ang ballpen at tumingin ng diretso sa mata niya. At ang unang utos mula sa main office? Tanggalin ang lahat ng empleyadong may questionable character. Blacklisted ka na, Leandro. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng kumpanyang hawak ng mga Montefalco. Parang gumuho ang mundo ni Leandro. Blacklisted. Ibig sabihin, wala siyang makukuhang trabaho sa halos kalahati ng industriya sa Maynila. "Security, escort him out." Utos ng boss. Hinawakan siya ng 2 guards sa magkabilang braso. Parang kriminal siyang kinaladkad palabas ng glass doors. Nakita niya ang mga tingin ng mga dati niyang tauhan. Dati, tinitingala siya ng mga ito. Ngayon, nakikita niya ang awa. At sa iba, ang lihim na tuwa. Paglabas ng building, itinapon niya ang karton sa bangketa. "Wisit!" sigaw niya. "Wisit kayong lahat!" Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi sa lamig, kundi sa galit. Kasalanan to ni Roxanne. Kung hindi ito lumandi sa bilyonaryong yon, hindi mangyayari to. Ginagamit nito ang bagong asawa para gantihan siya. Kinuha niya ang cellphone. Kailangan niya si Olivia. Si Olivia lang ang kakampi niya. Si Olivia lang ang nakakaintindi sa kanya. Tinawagan niya ito. "Hello, babe?" Sagot ni Leandro. Pilit na pinapasigla ang boses. "Nasaan ka? Uwi ka na sa apartment. May problema sa office nag-resign ako. Masyadong toxic. Pero huwag kang mag-alala, may lilipatan agad ako." Katahimikan sa kabilang linya. "Leandro!" Boses ni Olivia. Malamig. Walang lambing. "Nasa apartment na ako. Kinukuha ko na ang mga gamit ko." Natigilan si Leandro. "Ha? Anong gamit? Aalis tayo?" "Hindi tayo," sagot ni Olivia. "Ako lang." Tumakbo si Leandro papunta sa sakayan ng taxi. Binigyan niya ng huling pera niya ang driver para magmadali. Pagdating niya sa apartment, naabutan niyang hila-hila na ni Olivia ang 2 malalaking maleta palabas ng pinto. "Olivia!" Hinarang niya ito. "Anong ginagawa mo? Iiwan mo ako dahil lang nawalan ako ng trabaho? Akala ko ba mahal mo ako?" Tumigil si Olivia at tumawa. Isang tawa na puno ng pangungutya. "Leandro, magising ka nga," sabi nito habang inaayos ang shade sa ulo. "Minahal kita kasi akala ko aangat ang buhay ko sa'yo. Akala ko magiging VP ka. Akala ko yayaman tayo." Tinulak ni Olivia ang dibdib niya.
Pero anong nangyari? Pinahiya mo ako sa party kagabi. At ngayon, balita sa buong business circle na blacklisted ka. Wala ka na dang future, Leandro. You are a sinking ship. At hindi ako tanga para lumubog kasama mo. Pero mas masaya ako kasama. 'Di ba? Pagmamakaawa ni Leandro. Lumuhod siya at yumakap sa binti ni Olivia. Sabi mo boring si Roxanne. Sabi mo, ako ang nagbibigay ng thrill sa buhay mo. Hinila ni Olivia ang binti niya, dahilan para subsob si Leandro sa sahig. Alam mo kung anong thrill, Leandro? Dura ni Olivia. Pera, power, status. Yan ang thrill. At si Roxanne, siya ang mayroon nun ngayon. Ikaw, isa ka na lang palamunin. Naglakad si Olivia palayo. Sumakay sa isang magarang kotse na naghihintay sa labas. May ibang lalaking nagbukas ng pinto para sa kanya. Naiwan si Leandro sa kalsada. Wala ng trabaho, wala ng pera, wala ng babae. Umuulan na naman. Parang noong gabing umalis si Roxanne. Pero ngayon, siya naman ang basang-basa. Pumasok siya sa loob ng apartment. Madilim. Walang kuryente. Naputulan na pala sila dahil nakalimutan niyang bayaran ng bill sa kakagastos kay Olivia. Umupo siya sa sahig. Binuksan niya ang huling bote ng beer na natira sa ref. Mainit na ang beer. Mapait. Sa dilim, bumukas ang screen ng cellphone sa moon niya. Isang notification mula sa social media. Isang live video. Live! Grand launching ng Hidden Gem Jewelry Collection by Roxanne Villaflor Montefalco. Pinindot niya ito. Sa maliit na screen, nakita niya si Roxanne. Nakangiti ito. Ang ganda-ganda nito. Suot ang isang puting gown, parang anghel. Katabi nito si Aljon Montefalco na nakahawak sa bewang nito ng mahigpit, puno ng pagmamalaki. Para sa lahat ng kababaihang nawalan ng boses, sabi ni Roxanne sa video, ang boses ay puno ng emosyon. Ang collection na ito ay para sa inyo. Huwag niyong hayaang sabihin ng iba na kayo ay boring. Kayo ay mga diamante na naghihintay lang kumintab. Nagpalakpakan ng mga tao sa video. Flash ng mga kamera. Sigawan ng paghanga. Ibinato ni Leandro ang bote ng beer sa pader. Basag. Wala kang kwenta. Sigaw niya sa screen ng cellphone. Ako ang nagpasikat sa'yo. Kung hindi kita iniwan, hindi mo mararanasan yan. Dapat nagpapasalamat ka sa akin. Tumayo siya, giwang-giwang sa kalasingan. Ang sakit. Ang sakit makita na ang babaeng tinawag niyang basura ay isa na ngayong kayamanan na hindi na niya maabot. Pero hindi. Hindi pwedeng ganito ang ending niya. Kung bagsak siya, dapat bagsak din si Roxanne. Kung miserable siya, dapat miserable din ito. Naglakad siya papunta sa kusina. Binuksan niya ang drawer ng mga kubyertos. Kinuha niya ang pinakamatalim na kutsilyo. Ang kutsilyong ginagamit panghiwa ng karne. Tinitigan niya ang talim nito, kasing talim ng galit na bumabalot sa puso niya. Hidden gem pala ha? Bulong niya, habang ang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Pupuntahan kita, Roxanne, at sisiguraduhin kong ngayong gabi, mawawalan ng kinang ang buhay mo. Isinuksok niya ang kutsilyo sa likod ng kanyang pantalon. Nagsuot siya ng itim na jacket at sombrero. Lalabas siya. Pupunta siya sa launch party, hindi para makipag-celebrate, kundi para bawiin ang pag-aari niya. O kung hindi man, para sirain ito ng tuluyan. Nakatingala si Roxanne sa kisame ng Grand Ballroom kung saan nakasabit ang kanyang logo, ang hugis-pusong diamante na may nakasulat na hidden gem. Nakakangiti siya. Hindi dahil sa camera, hindi dahil sa mga palakpakan, kundi dahil totoo ang nararamdaman niya. Masaya siya. Naging matagumpay ang launching ng kanyang jewelry collection. Nagsimula na ang orders. Ang mga negosyante ay nag-uunahan sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Proud of you, Mrs. Montefalco, bulong ni Aljon sa tenga niya. Hawak nito ang bewang niya. Hindi na umaalis sa tabi niya simula pa kanina. Lumingon si Roxanne sa kanya. Ang mga mata ni Aljon ay kumikinang, puno ng pagmamalaki. Salamat, Aljon.
Sagot ni Roxanne. Salamat sa lahat. Totoo ang pasasalamat niya. Kung wala si Aljon, hindi niya mararating ang lahat ng ito. Si Aljon ang naging tulay niya, ang naging tagapagtanggol niya, ang naging pader niya. Napakasarap ng pakiramdam na may taong nagtitiwala sa kanya ng buo. May taong naniniwala sa kanyang talento. Biglang may lumapit sa kanila, ang event manager. Ma'am Roxanne, Sir Aljon, sabi nito, medyo nag-aalala ang muka. May kaunting gulo po sa backstage. May nakapasok po yatang hindi imbitadong bisita. Kumunot ang noo ni Aljon. Sino? Hindi po namin makilala. Nakasuot ng itim na hoodie at cap. Mukhang lasing po. Hinahanap po kayo, Ma'am Roxanne. Biglang bumililis ang tibok ng puso ni Roxanne. Leandro? Nagkatinginan sila ni Aljon. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng asawa. Huwag kang lumayo sa akin. Utos ni Aljon. I'll go check. Sasama ako, sabi ni Roxanne. Asawa ko siya. May karapatan ako. Umiling si Aljon. No, stay here. May mga security. Tatawag ako ng dagdag na tao. Akmang tatawag na sana si Aljon sa telepono nang biglang sumigaw ang event manager. Ay! Bumalik ito ng matulin. Sir, nawawala po siya. May emergency exit po sa likod. Baka doon lumabas. Nagkatinginan sina Aljon at Roxanne. Nawawala? Bulong ni Roxanne. Bigla siyang kinabahan. Stay here, Roxanne. Muling utos ni Aljon. I'll go find him. Pero hindi na siya pinakinggan ni Roxanne. Nagmadali siyang pumunta sa backstage. Sinundan si Aljon. Roxanne, hintay! Sigaw ni Aljon. Pero huli na. Pagdating niya sa backstage, madilim doon. Tanging ang emergency light ang nakabukas. Walang tao. Aljon? Tawag ni Roxanne. Nandito ako, sagot ni Aljon. Nasa bandang likod siya, kinakausap ang mga security guard. Naglakad si Roxanne papunta sa direksyon ni Aljon nang bigla siyang may narinig. Surprise, my boring wife. Nanindig ang balahibo ni Roxanne. Mula sa dilim, may humawak sa bibig niya, isang matigas na kamay, at isang matalim na bagay ang idinikit sa kanyang leeg. Leandro? Narinig niya ang sigaw ni Aljon. Pero huli na. Mabilis siyang hinila ni Leandro. Para siyang manyika na walang laban. Sumama ka sa akin. Bulong ni Leandro sa tenga niya. Amoy alak na naman ito. O bubuhusan ko ng dugo ang pinakamalaking tagumpay mo. Naramdaman niya ang malamig na talim ng kutsilyo sa kanyang leeg. Aljon! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Leandro. Kung ayaw mong makita ang bangkay ng asawa mo. Biglang nagkaroon ng gulo. May mga security guard na tumakbo palapit, pero nakatutok ang kutsilyo ni Leandro sa leeg ni Roxanne. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Roxanne, pilit na pinapakalma ang boses. Doon! Sigaw ni Leandro. Sa bubong. Doon tayo mag-uusap. Doon tayo magtatapos. Hinila siya ni Leandro papunta sa emergency exit na may staircase paakyat sa bubong. Hindi makalapit si Aljon. May hawak na kutsilyo si Leandro. Leandro, bitawan mo siya! Sigaw ni Aljon. Mag-usap tayo. Anong gusto mo? Pera? Trabaho? Ibibigay ko lahat. Bitawan mo lang siya. Ang gusto ko? Ngisi ni Leandro. Ang gusto ko, makita kang nagdurusa. Makitang nawawala ang kayamanan mo. At ang kayamanan ko, si Roxanne. Akin lang siya. Hinila niya si Roxanne paakyat sa hagdan. Mahaba ang hagdanan. Madilim. Naririnig ni Roxanne ang mga yapak ni Aljon sa ilalim niya. Sinusundan siya nito. Pagdating nila sa bubong, bumungad sa kanila ang malakas na hangin. Nasa tuktok sila ng Grand Hyatt. Kitang-kita ang buong Maynila. Ang mga ilaw ng gusali ay parang kumikinang na brilyante. Pero walang kinang ang nakikita ni Roxanne. Puno lang ng takot ang kanyang puso. Leandro, ano bang gusto mo? Pagod na tanong ni Roxanne. Ang gusto ko?
Ngisi ni Leandro. Ang gusto ko, makita kang miserable. Makitang babalik ka sa akin. O kung hindi, makita kang... Itinaas ni Leandro ang kutsilyo. Hindi! Sigaw ni Aljon. Lumabas na ito sa hagdanan. Nasa bubong na rin. Ang layo nila ay mga 10 metro. Huwag kang lalapit, Montefalco. Sigaw ni Leandro. Itinaas nito ang kutsilyo. Huwag kang susubok. Leandro, huwag! Pagmamakaawa ni Roxanne. Biglang may tumunog. Cellphone ni Leandro. Kinuha niya ito sa bulsa. May live video. Binuksan niya. Tingnan mo to! Sigaw ni Leandro. Itinapat niya ang cellphone kay Roxanne. Buong mundo, makikita ang paghihiganti ko. Inilapit ni Leandro ang kutsilyo sa leeg ni Roxanne. Ngayon, Aljon, banta ni Leandro. Kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, tumalon ka sa building. Ngayon na. O puputulin ko ang leeg niya. Nanlaki ang mata ni Roxanne. Leandro, huwag. Sigaw niya. Tumingin si Aljon kay Roxanne. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, lumakad si Aljon papunta sa gilid ng bubong. Nakatingin si Roxanne kay Aljon na papalapit sa gilid ng building. Aljon, huwag! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng takot. Leandro, ang baliw na to. Kaya niyang gawin to. Ngumisi si Leandro. Sige, Montefalco, tumalon ka. Patunayan mo na mas mahal mo ang asawa ko kaysa sa buhay mo. Tumalikod si Aljon kay Leandro at humarap kay Roxanne. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng 10 taon. Roxanne, tawag ni Aljon. Ang boses ay kalmado kahit nasa bingit na ng kamatayan. Mahal na mahal kita. Sana alam mo yan. Aljon, hindi! Pagmamakaawa ni Roxanne. Huwag kang tumalon. Huwag! Pero dahan-dahang humakbang si Aljon sa gilid ng bubong. Ang isang paa niya ay nasa ere na. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog. Bang! Isang putok ng baril. Hindi mula kay Leandro. Hindi mula sa mga pulis. Ang baril ay galing sa security guard na biglang sumulpot mula sa emergency exit na may kasamang pulis. Napadapa si Leandro. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig. Tumama ang bala sa balikat niya. Nabitawan ni Roxanne ang sarili. Nanghina ang kanyang tuhod at napaupo sa sahig. Mabilis na tumakbo si Aljon sa kanya. Yinakap siya ng mahigpit. Roxanne, ayos ka lang ba? Hindi ka niya nasaktan? Umiyak si Roxanne. Humagulgol siya sa balikat ni Aljon. Ang takot na naramdaman niya kanina ay biglang lumabas. Akala ko tatalon ka na. Hikbi niya. Akala ko iiwan mo ako. Hinaplos ni Aljon ang kanyang buhok. Hinding-hindi kita iiwan, Roxanne, kailanman. Habang nakayakap sila, nilalapitan na ng mga pulis si Leandro. Nakahiga ito, namimilipit sa sakit. Mga traidor! Mga traidor kayo! Sigaw ni Leandro. Akin pa rin si Roxanne. Akin lang siya. Lumapit si Aljon kay Leandro. Bitbit pa rin sa braso si Roxanne. Leandro, malamig na sabi ni Aljon. Wala kang pag-aari. Wala kang karapatan. Hindi ka na may-ari ng kahit ano sa mundong to. Kahit sarili mo. Bullshit! Dura ni Leandro. Hindi ka totoong mahal ni Roxanne. Pinakasalan ka lang niya para pagsilosin ako. Para maghiganti. Para magkaroon ng pera. Masumigpit ang kapit ni Roxanne kay Aljon. Tama siya, Aljon. Mahinang sabi ni Roxanne. Pinakasalan kita para maghiganti. Para may pumrotekta sa akin. Para sa pera. Hindi kita mahal. Natahimik si Aljon. Bumitaw siya kay Roxanne. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ni Aljon. Ang mga mata nito ay nagpakita ng disappointment at lungkot. Ngumisi si Leandro. Kita mo na, Montefalco, linoloko ka lang ng asawa mo. Biglang lumapit si Roxanne kay Leandro. Humarap siya sa dating asawa at itinuro ito. Oo, Leandro! Sigaw ni Roxanne. Ang boses niya ay puno ng galit
na matagal niyang kinimkim. Oo, pinakasalan ko si Aljon para maghiganti sa'yo, para makita kang miserable, para malaman mo na hindi ako boring. Pero habang ginagawa ko yan, patuloy ni Roxanne, lumuluha na naman. Habang nakikita kong unti-unting nawawala ang lahat sa'yo, naramdaman ko ang lahat ng pagmamahal na itinago ko sa sarili ko. Naramdaman ko ang sakit na dulot mo. At nakita ko ang halaga ng taong nagmamahal sa akin ng totoo. Tumingin si Roxanne kay Aljon. Mali ako, Aljon. Sabi ni Roxanne, puno ng pagsisisi. Hindi kita pinakasalan dahil mahal kita noon. Pero sa lahat ng nangyari, sa lahat ng sakripisyo mo, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo, lumapit si Roxanne kay Aljon. Hinawakan niya ang mukha nito. Ngayon, mahal na kita, Aljon. Bulong ni Roxanne, puno ng senseridad. Mahal na mahal kita. At hindi yan dahil sa pera mo o sa apelyido mo. Dahil mahal mo ako ng buo. Kahit noong wala akong wala. Kahit noong tinawag akong boring. Niyakap ni Roxanne si Aljon ng mahigpit. You saved me, Aljon. You gave me back my wings. Niyakap din siya ni Aljon ng mahigpit. Samantala, nakatingin lang si Leandro sa kanila. Walang sinasabi, parang unti-unting nawawalan ng pag-asa. Biglang lumapit si Aljon kay Leandro. Leandro, malamig na sabi ni Aljon. Nang nalaman kong niloloko mo si Roxanne at tinatawag mo siyang boring, gumawa ako ng paraan para tulungan si Roxanne na makawala sa'yo. Nanlaki ang mata ni Leandro. Anong sinasabi mo? Oo, ako ang nagplano. Pag-amin ni Aljon. Ako ang naglagay kay Olivia sa kumpanya mo. Alam kong may pagka-flirt ka. Alam kong hindi mo tatanggihan ang isang magandang babae. At alam kong madali kang bulahin ng pera. Nagulat si Leandro. Hindi makapaniwala. Ang pagtataksil mo, Leandro, ay hindi aksidente. Patuloy ni Aljon. Ibinigay ko ang oportunidad kay Olivia para ilantad ang pagiging basura mo. Ginawa ko yan para makuha ni Roxanne ang sapat na rason para iwan ka at hindi na lumingon pa. Binalaan ko na rin ang pamilya Villaflor na may ginagawa kang kababalaghan. Kaya nila na-activate ang private investigator nila para mabilis kang ma-expose. Napanganga si Leandro. Lahat ng nangyari, ang pagkakalantad niya, ang pag-alis ni Roxanne, ang pagbagsak ng karir niya, lahat ay planado. Hindi lang ito aksidente. Kaya ikaw, Leandro, sabi ni Aljon, ang boses ay puno ng puot. Wala kang sinisisi, kundi sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng yan sa sarili mo. At ngayon, wala ka nang matatakbuhan. Sumuka si Leandro. Hindi lang dahil sa sakit ng bala sa balikat niya, kundi dahil sa katotohanan. Napatingin siya kay Roxanne. Nakatingin din ito sa kanya. Pero ngayon, wala nang galit sa mga mata nito. Awa na lang. At iyon ang mas masakit. Hindi niya kailangan ng awa ni Roxanne. Gusto niya ang galit. Gusto niya ang takot. Pero wala na ang lahat ng yon. Niyakap ni Roxanne si Aljon ng mahigpit. Ikinulong siya sa bisig nito. Aljon, bulong ni Roxanne. Halika na. Umuwi na tayo. Tumingin si Aljon sa mga pulis. Dalhin niyo siya sa kulungan, utos ni Aljon. At siguraduhin niyo, hindi na siya makakalabas kailanman. 1 taon na ang lumipas. 1 taon ng kapayapaan. 1 taon ng paggaling. 1 taon ng pagmamahalan. Nakatayo si Roxanne sa harap ng salamin. Suot ang isang puting wedding gown na gawa sa mamahaling lace. Ang kanyang maikling buhok ay nakalagay sa isang simpleng updo at sa kanyang ulo ay may belo na gawa sa manipis na sutla. Ngumiti siya. Walang bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Puno lang ng saya. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi ng kanyang ina. Si Doña Elena, habang inaayos ang belo niya. Lumuluha ito sa tuwa. Salamat, ma, sagot ni Roxanne. Salamat sa lahat. Ilang buwan din ang inabot para maging maayos ang lahat. Si Leandro ay nasa kulungan, nahatulan ng aggravated assault at attempted murder. Naging abala si Aljon sa pagkuha ng lahat ng ebidensya.
kasama ang live video ni Leandro na nagbabanta na patayin siya. Walang nakapagligtas sa kanya. Si Olivia naman, matapos malaman ang katotohanan, ay hindi na nakita. Marahil ay lumipat na ng bansa. Si Aljon, gumaling din ang sugat sa balikat. Nag-iwan ito ng peklat, pero para kay Roxanne, simbolo yon ng kanyang katapangan at pagmamahal. Naaalala pa niya ang araw na nagising si Aljon sa ospital. "Roxanne," mahinang sabi nito, "ayos ka lang?" "Ikaw ang tinamaan ng bala," sagot ni Roxanne umiiyak. "Ako dapat ang nagtatanong niyan." Ngumiti si Aljon. "Basta ayos ka, ayos din ako." Ngayon, muli silang ikakasal. Hindi na ito isang kasunduan. Hindi na ito isang negosyo. Ito ay kasal na bunga ng tunay na pagmamahalan. Talk, talk, talk. "Senyorita Roxanne, handa na po ang lahat," sabi ng butler. Huminga ng malalim si Roxanne. Lumingon siya sa kanyang ina. "Kinakabahan ako, ma." "Natural lang yan," sagot ng ina niya. "Pero huwag kang mag-alala. Ang pag-aasawa ay hindi laging madali. May mga pagsubok, may mga sakit. Pero kapag mahal mo ang isang tao, kakayanin niyo lahat. At alam kong mahal na mahal ka ni Aljon." Ngumiti si Roxanne. Naglakad siya palabas ng kwarto, pababa sa grand staircase. Sa dulo ng aisle, nakita niya si Aljon. Suot nito ang isang puting tuxedo. Nakangiti ito. Hindi na ang cold billionaire na nakilala niya noon. Ang nasa harap niya ay isang lalaking puno ng init at pagmamahal. Lumakad si Roxanne. Bawat hakbang ay parang isang bagong simula. Pagdating niya sa harap ni Aljon, hinawakan nito ang kamay niya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga. "Ang ganda mo, Roxanne," bulong nito. Ngumiti si Roxanne. "Ikaw din." Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay puno ng pagpapala. Nang dumating ang oras ng vows, kinuha ni Roxanne ang mikropono. "Aljon," panimula ni Roxanne. Medyo nanginginig ang boses. "Nung una tayong ikasal, puno ako ng galit, puno ako ng hinanakit. Pero sa paglipas ng panahon, ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ikaw ang nagbalik sa akin ng pagkatao ko. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi ako boring, na may halaga ako, na karapat-dapat akong mahalin. Salamat, Aljon. Sa pagtitiyaga, sa paghihintay, sa pagprotekta, at higit sa lahat, sa pagmamahal mo sa akin ng buo, kahit noong hindi ko pa kayang mahalin ang sarili ko. Mahal na mahal kita, Aljon, at ipinapangako kong sa bawat araw ng buhay ko, susuklian ko ang pagmamahal na yan." Ngumiti si Aljon. Kitang-kita ang luha sa mga mata nito. Kinuha din nito ang mikropono. "Roxanne," sabi ni Aljon. Ang boses ay paos na sa emosyon. "Matagal na kitang mahal. Simula pa noong college, pinanood lang kita mula sa malayo. Umaasa na balang araw, makikita mo rin ako. Dumating ang panahon na akala ko na wala ka na sa akin, pero naniwala ako sa tadhana. Naniwala ako na may rason kung bakit ka inilapit sa akin muli. Ikaw ang hidden gem ko, Roxanne. Ang kayamanan na hinanap ko sa buong buhay ko. Ipinapangako kong habang buhay kitang iingatan, mamahalin, at poprotektahan. Hinding-hindi ka na muling magiging boring sa piling ko. Dahil sa akin, ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa langit." Niyakap ni Aljon si Roxanne ng mahigpit. "You may now kiss the bride," sabi ng pari. Dahan-dahang lumapit si Aljon. Hinalikan niya si Roxanne. Isang halik na puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila sa gitna ng mga nagpapalakpakang bisita. Nakangiti si Roxanne. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging boring. Habang naglalakad, bumulong si Roxanne kay Aljon. "Aljon," tawag niya, "hindi ka ba magsasawa sa akin? Hindi mo ba ako matatawag na boring balang araw?" Ngumiti si Aljon. Tiningnan niya si Roxanne ng diretso sa mga mata. "Roxanne," sabi ni Aljon,
Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang kinakatakutan ko lang ay hindi sapat ang isang buhay para lang matuklasan ang lahat ng ganda at hiwaga mo. Hinawakan niya ang kamay ni Roxanne. Kaya ko lang masabi na hanggang sa dulo ng walang hanggan, Roxanne. Sa akin, hinding-hindi ka magiging boring. At sa yakap ni Aljon, alam ni Roxanne na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan.